Then maraming salamat sa buy time. Lord, maraming salamat po. Sa araw na ito kami pwede na ako po ninyo ligtas, sound and safe sa inyo pong bahay sambahan. I pray, Lord God, na inyo pong mensahe ang manguna, Panginoon, sa aming youth worship service na ito. Panginoon, pangunahan niyo po kami ma-empower, ma-encourage po kami sa mensahe na amin pong maririnig. Father God, ikaw po, Panginoon, maging sentro. Panginoon, ikaw po ang mag-glorify, Father God, sa message na ito. Panginoon, help us through the help of the Holy Spirit to understand your words, Panginoon, and let your words, Panginoon, dumaloy, Panginoon, mula sa puso hanggang sa aming pong mga actions, aming mga words, Panginoon. And that so people, Panginoon, will see the light of yours inside of us. Salamat po. Muli, samahan niyo po kami sa pakikinig ng inyo pong magandang salita. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. So, yun. Mga kapatid, mga kabataan, tayo po'y makakapakinig muli ng mensahe ng Panginoon. And praise the Lord. Excuse me. Praise the Lord kasi meron na tayong YouTube channel. No? Dahil meron tayong YouTube channel, lahat ng mga preaching natin, mula nung November 10 na i-upload na sa ating YouTube channel. So ngayon, eto rin. May camera dyan. Say hello kayo dyan. Dadyo lang walang camera, recording lang yan. Pwede na ninyo mapanood ang ating preachings, i-rewatch natin, isend natin. Di ba? Send natin sa mga kaibigan natin, amen, di ba? Send natin, pakita natin yung mga memes. Di ba? Sabihin nyo, astig yung church na yan, may mga memes yung preaching nila. Dadyo lang. So ngayon, makikinig na tayo ng word ni Lord. Handa na mo makinig? Amen. Okay, so... Okay. Ito yung title. Do it again, this time with God. Pakabasa nga. 1, 2, 3, go. Do it again, this time with God. Gawin mo ulit. Try again. No? Restart. But this time with God. No? Kasama na si Lord. Try natin umulit. Try nating magsimula. Try nating to go back in the beginning. No? Parang sinasabi mo sa sarili mo, self, this is a fresh beginning, this is a new beginning. I've done this before, but today, it is different because the Lord is with me. Amen? So yun yung title natin for today. Have you experienced playing in an arcade? Yes? Yes or no? Yes, no? Kung hindi pa, pwede kayong makapaglaro niyan sa SM, no? Ang dami, 3. No, nito ko lang napagtanto nung pumunta kami doon. 3 yung arcade dyan. Funhouse, yung World of Fun, kung di ako nagkakamali. Tapos yung isa. 3 sila na mga, ang tawag pala doon, amusement arcade. Kapag ka nasa mall sila. Pero yung mga na paglalaroan kasi namin nito noon is mga mga random na tao, ginagawang business yung arcade, di ba? And still present pa rin to ngayon. So, marami kayong malalaro dyan. Modern na nga lang yung iba, pero yung classic talaga ng mga laro dyan, like Super Mario, Tekken, Street Fighter, di ba? Yun yung mga kadalasang nilalaro namin noon sa arcade. Some games can only be played by 1 player. Some can have 2 players. And others can have up to 4 to 5 players. Di ba? Sa kahit anong laro, hindi lang sa arcade, pati sa mga cellphone natin, no? Pwede tayong maglaro. Ako, ang tanging laro ko lang dito sa cellphone ko ay, hindi pala siya tangi, kasi 2 yung laro. I mean, 3. Una dyan, Subway Surfers. Tapos Roblox, tapos Adorable Home. Meron pa rin Adorable Home, pero di ko na nalalaro. So ngayon, some games can only be played by 1. Halimbawa yung Subway Surfers, 1 player lang yan. Hindi kayo pwedeng mag-multiplayer, no? Eto, natatandaan ko nung kami ay bata pa, naglalaro kami ng Minecraft. So yung Minecraft, unang-una talaga, we only played that single player. Pero nagulat kami nung nagkaroon ng hotspot. Nagkaroon kami ng idea about hotspot. So ngayon, nakapag-multiplayer kami. So ngayon, ibang-iba yung pakiramdam. I'm saying this, ibang-iba yung pakiramdam nung mag-isa ka lang sa world, typical na Minecraft. But, suddenly, nakita mo na yung
player 2 yung kalaro mo, kaharap mo na. Napaka wonderful phenomenon nung nangyari yun. And then yun, pwede kayo mag-connect sa Minecraft for kahit maraming players, no? Pero makikita natin, no, lots of games we can play, single player, 2 players, or even 4 to 5. Like yung mga ML, di ba yan na yung mga laro na kampihan talaga. Most of the time, those games that only requires to be played by one player is a game about competition. Sabihin natin competition. Competition, no? Kasi halimbawa, kung makakapunta kayo sa SM nga, sa amusement arcade, halimbawa meron doon racing. Talaga meron dyan, hindi mawawala yung racing na mga laro. At the end of the game, pagka natapos mo na yung ano na yun, yung game na yun, makikita mo yung leaderboard. Makikita mo kung sino yung mga high score. May pangalan, naka-register. May iba pa nga dahil sa advance ng technology ngayon, pwede ka nang mag-selfie. Doon sa ano na yun, sa console ng arcade na yun. Magsa-selfie ka doon, tapos lalagay mo yung pangalan mo. And then, boom! Sa lahat na ng mga taong makakapunta at makakapaglaro ng game na yun, nakikita nila yung pangalan mo. 'Di ba? How amazing is that? That is what you call competition. 'Di ba? Lahat, karamihan sa mga single player na game is about competition, pagalingan, pataasan. 'Di ba? Kaya minsan nag-ano tayo nagpapakitaan tayo, limbawa ng mga laro natin, o sasabihin natin, o tignan mo to, na-reach ko na tong level na ito, ganito na akong round, ganito na akong, may mga items na ako na ganito. 'Di ba? I am far from you or whatsoever. Pero yung mga one-player game na yan, mostly talaga, para ma-boost minsan yung self-esteem natin that I can do this alone. But those games who requires 2 or more players oftentimes focused on the bond you make with other players while playing rather than on competition. Nagets natin, di ba? Kasi kapag ka talaga solo, minsan yung mga talaga, yung mga nagva-Valorant, barilan yun. Pagka solo talaga yan, talagang nandyan yung galit mo, nandyan yung rage mo, nandyan yung lahat ng emotions mo kapag ka lose streak ka palagi. Pero makikita mo na pagka may kasama ka, naiibsan yung stress mo na yun, naiibsan yung frustration mo sa lose streak kasi alam mong kasama mo yung kaibigan mo. Na imbis na maano ka pa nga, imbis na ma-frustrate ka, nagtatawanan pa kayo despite the many losses that you are experiencing, di ba? That is the focus minsan or kadalasan ng mga 2-player or more na mga laro. It is about the bond na nag-grow ninyo together sa paglalaro. 'Di ba? Minsan nga sa Minecraft makikita nyo pagka nag-multiplayer kayo sa Minecraft, mapapansin mo yung character mo, tumatakbo na lang ng tumatakbo, nagpa-parkour na lang kasi nag-uusap na lang kayo ng kalaro mo. 'Di ba? That is bond making. So ngayon, mga kabataan, masarap maglaro ng isang game together with friends. Amen? At isa na dyan is yung Roblox. I find it, hindi ako. Someone told me na yung Roblox, hindi siya masaya laruin mag-isa. Roblox were meant to be played with others. No, kaya noon nung Roblox space namin, may Roblox space ang ating church. Nagro-Roblox. Sayang talaga hindi ko nalagay, no? So sa YouTube malalagay ko yan. May edit natin yan. May mga screenshot ako doon na magkakasama kami nila Kuya Cedric ninyo yan, nila Ate Jody ninyo, nasa coffee shop kami doon sa Roblox and then nag-share kami. Sinasabi namin, punta kayo sa GFCFC, si Lord Jesus lang malakas doon. Kami, evangelism kami doon. Tapos nagsasamgyup kami or whatsoever na mga kinds na game inside the Roblox. Pero yun lang. In short, ang sarap maglaro, magkakasama. Amen? Next. But in the end, it is your choice to play the game solo or with others. Diba? In the end, choice mo yan. People can invite you, tara, laro tayo. Diba? Isama natin sa ganito, ganyan. Pero in the end, it is your choice to play the game solo or with
others. Imagine niyo yan, no, yung arcade nag-blue screen. So ngayon, in life, it is far more different. Talaga sa buhay, pwede nating mahambing yung paglalaro eh. Pero yung paglalaro, kumpara mo sa buhay, mas complex, mas mahirap yung laro ng buhay. In life, it is far more different. Ito yung tanong, will you do life all alone or with the help of others? Diba? Some of us, makikita natin yung personality natin when the teacher gave us a task to do. Iba't iba tayo ng pananaw dyan. Gusto mo ba may kagrupo ka? Or gusto mo mag-solo? Diba? May perks ang dalawa, may benefits ang dalawa. If you've done this solo, minsan soloing is mapapabilis yung gawain, walang mga hindrance, diba? Or the other hand naman, minsan yung specific task na ito, when you go with a group, mas mabilis kumpara mo sa solo, diba? Ngayon, doon natin na pagtitimbang. Ano ba talaga yung maganda? Ano ba talaga yung akma? Minsan, it's better to go solo. Minsan, it's better to go with group. Pero, mga kapatid, sa buhay po, talaga, sa buhay, we cannot live this life solo. Diba? And trivia lang, ayoko na pala. Next. Let's talk about Simon Peter. Okay? Simon Peter yung ating tatalakayan ngayon. Kasi, I believe, na-preach ko na ito before pa. Like, siguro last year pa yon or earlier this year, 2024. Pero, that time kasi wala tayong projector. Doon ko napagtanto kasi when I viewed this preaching, nakita ko puro words. So ngayon, doon ko naisip, okay. Nagawa tong preaching na ito the moment na wala tayong projector. Pero praise the Lord, no? Sa mga little, milestones natin na yan, may visual aid tayo. So let's talk about Simon Peter. Luke 5, NLT sabi dyan, verse 5, one day as Lord Jesus was preaching on the shore, nagpipreach daw si Lord sa dalampasigan ng Sea of Galilee, great crowds pressed in on Him. Okay, so pressed in, ang dami daw mga tao ang nakikinig sa ating Panginoon. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Okay, so may nakita siyang 2 empty boats, no? Empty boats, ibilang sabihin walang huli, and then, wala yung mga tao doon, wala yung may-ari ng boat na yon kasi naguhugas na sila ng net. This signifies that tapos na silang mangisda. Pagka naguhugas ka na ng net, tapos ka ng mangisda. Stepping into one of the boats, Lord Jesus asked Simon. So, tumutong siya doon sa isang bangka na yon. Its owner, si Simon, to push it onto the water. So, nakisuyo siya. Simon, pwede bang etong boat na nasa dalampasigan, nasa dalampasigan na, nasa land na. So, pinush na nila yan kasi natapos na silang mangisda. So, ngayon, ina-ask niya si Simon Peter, pwede bang medyo dalhin mo yun dun sa water? Di ba kasi ano nangyayari? People are pressing on him. So, siksikan siguro yan na parang wala ng organization. So, ngayon, naisip ni Lord ay tumungtong doon sa boat na nasa water. So, he sat in the boat and taught the crowds from there. So, yun na, naging pero parang meron na siyang pulpito or parang meron na siyang stage na natutungtangan so that people can see him and hear him better. Diba? Kasi kanina, when he is on the land, same ng level lang nung crowd. So, yung iba hindi makita at makarinig. When he had finished speaking, tapos na siyang mag-speak, he said to Simon, now, go out where it is deeper. No? Pumunta ka dun sa malalim. And let down your nets to catch. And let down your nets to catch some fish. Nag-request si Lord kay Simon, yung owner ng boat, dali mo dito sa may banda sa tubigan. Hindi pa doon tapos. Inutusan pa niya si Simon, nadali mo na doon sa malalim. Bakit, Lord? Sino ipipreach mo, mga pating?
Sabi ni Simon, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I let the nets down again. Ay, sorry, binasa ko agad, naka-blurred pa nga eh. Okay, so yan lang. Dito muna tayo mag-focus. Master, Simon replied, nagtrabaho na po kami all night, last night, pero wala po kaming nahuli. Kaya nga, nakita natin di ba, nung earlier, naghuhugas na sila ng net, nandun na sa shore, sa dalampasigan yung boats, kasi tapos silang manghuli. And sadly, wala po silang nahuli. Eto mga kabataan. Simon can react like this. Pwede siya mag-react like this. Bro, I'm a fisherman, and you are a carpenter, and a teacher. I know better. Pwede siya mag-react like, nung naririnig niya siguro yun na nagsabi sa kanya ng Panginoon ng utos, pagtingin niya kay Lord, sino ka? Di ba nakikita mo, fisherman ako, ikaw, karpentero ka, di ba? Taga Galileo tayo parehas. Karpentero ka, teacher ka, tapos utusan mo yung fisherman like me to go out into the water. Wala na nga kaming nahuli. Di ba? So ngayon, pwedeng mag-react. Pwedeng mag-react si Simon, pero hindi ito yung reaction niya. I know better. Magkakaiba tayo ng profession eh. 'Di ba? How come a teacher like you, how come a carpenter like you teach a fisherman to do fishing? Well, maybe that's the reason why we always fail. No, maybe mga kabataan, that's the reason bakit yung buhay natin parang it is resulting from nothing. Maybe because we didn't allow other people to be in the midst of our problems. Hindi natin inaalaw yung mga help ng mga tao, especially the help of people who are close to us. Hindi natin sila inaalaw in the midst sa kalagitnaan ng ating mga problema. We only deal things on our own, thinking that you know better than them. Di ba? Minsan po mga kabataan, I don't know if you've experienced or felt this before, pero parang minsan talaga, pagka alam mo na isang bagay, di ba? Lalo na sa laro. Di ba? Lalo na sa laro, I don't know what game you are playing, pero siguro, halimbawa, meron kang character na madalas mong ginagamit, that is your best pick, no? Halimbawa, best pick mo yan. Tapos, naglalaro yung kaibigan mo, nakikinood ka, tapos pinik niya yung best pick mo. Ngayon, it's easy for you to say na, mas magaling ako sa'yo maglaro eh. Napapanood kita, tapos yung gameplay mo, parang basura. No? Minsan mga kapatid, when we know, and we are so familiar sa isang bagay, hindi na po tayo nanghihingi ng tulong sa iba. And dangerous po iyan. No? Dangerous iyan mga kabataan na wag kayong ma-over-familiar sa mga bagay na madalas na ninyong ginagawa. Kasi, although familiar nyo yan, meron pa ring chance to fail. Meron pa ring chance na hindi nyo magagawa yan ng maayos. Not just because na madalas nyo yung ginagawa, perfect nyo na. Hindi. There are still pagkakataon na tayo ay nagfe-fail. Amen? So ngayon yun po yun. Maybe that's the reason why we always fail, or maybe yung buhay natin parang it is resulting none. Ba't parang walang napipiga sa buhay ko? Maybe kasi handang tumulong yung iba pero yung heart mo sarado for their help. Simon can react like this also. No. Can't you see we're heading home exhausted? Alam, nakita ba natin yung meme na yan? Ano yung kanta na yan? I just want you close. Basta ganun yun eh. Anong movie nga ito? Nakalimutan ko na. Basta may robot sa movie na yan. Yung parang robot na yan. Sabi diyan, Simon can react like this. Pwede siyang mag-react na, no. Hindi mo ba nakikita? Pagod na nga kami. Pauwi na nga kami. Naglilinis na kami ng net. Tapos utusan mo pa kaming. Pumalaot na naman. Ano nga sabi ni Simon? All night.
Buong gabi na kami nangingisda tapos pangingisday muna naman kami. Diba? Pero mga kabataan, ito yun. Well, maybe that's the reason why we're always tired of what we're doing, for we do it on our own without allowing for the Lord's intervention. Diba? Yun. Minsan sa buhay natin, kailangan natin ang Diyos. I'm sorry. Hindi lang minsan. Madalas pa nga or dapat pa nga. Di ba? Na sa buhay-buhay natin, no? Secular man yan, trabaho man yan, pag-aaral man yan. Like, sabihin natin, matalino kang bata. Gamay mo na talaga yung subject na ito. Di ba? Secular na bagay ito. Minsan, madalas sa atin na dahil alam ko na to, gamay ko na to, no? Hindi ko na kailangan ng tulong ng iba. Or I do not need any intervention of the Lord. Di na ako magpe-pray. Halimbawa, mag-e-exam sa subject na ito, na gamay mo. Ako, I love science, no? Pagka science, hindi ko na Hindi ko na kailangan mag-pray, no? Pwedeng mangyari yun sa atin. Pero, i-allow natin yung intervention ng Lord. Diba? Kasi, most of the time, napapagod tayo kasi we do it on our own. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya mag-isa. Yeah? Hindi natin kaya mag-isa. We need help of each other. We need to carry someone's burden, kagaya ng sinasabi ni Apostle Paul. Sometimes, kailangan din natin magpakarga sa iba. Diba? Kaya wag kang madi-discourage kung sa mga kaibigan ninyo, ikaw lagi yung pabuhat. Pabuhat simply is saying that you are relying to your teammates. So ngayon, anong reply ni Simon? Pwede siyang mag-react ng ganun, pero ito reply niya. But if you say so, I let the nets down again. O sige Lord, nanghuli na kami buong gabi, pero dahil sinabi mo, sabihin nga natin, dahil sinabi mo, Lord, I let the nets down again. Sige, dahil sinabi mo, ibababa ko ulit yung mga net. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Wow! Dito natin nakikita na nung nag-obey si Simon Peter, doon nag-perform ng miracle si Lord. No? Lots of fish, lots of force na kailangan nila para lang buhatin, no? Yung huli nila. May kasama siya dito, nagpatulong pa nga siya sa sobrang dami nun. At ito, they began to tear. Napunit na yung net sa sobrang dami. But if you say so, I'll do it. No? Parang ganyan sinasabi ni Simon Peter. Sige, but if you say so, I'll do it, Lord. Without a doubt, without complaining, without grumbling, I will do it. So ngayon, a shout for help brought their partners. Tulong, tulong! In other boat. And soon, both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Kanina nets lang, hindi na makaya ng nets yung sandamakmak na isda. Pero ngayon, hindi na makaya ng bangka yung napakabigat na nets full of fishes. Napakagaling ng ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Lord. So ngayon, huwag kang mag-worry minsan. Pagka wala kang makain, lagi mo isipin, si Lord, pwede niyang dalhin yung pagkain sa iyo. Pwede niya dalhin yung pagkain sa iyo. Okay? Joke lang. Baka naman i-trato natin si Lord na genie na lang. No? Ito yun. The lessons were not hard to understand. The lesson was not about fishing. He did not teach how to fish. The lesson was about listening to and obeying God's words. Amen? Napakaganda, di ba? Hindi ito about fishing. Hey, this lesson was about listening and obeying God's words. Di ba? Listening, syempre, ang unang kasi, para to know the Lord's commands, pwedeng nabasa mo yan or pwedeng napakinggan mo. Pero, mga kapatid, hindi lang dapat nanatiling nabasa or narinig mo. Dapat
ginagawa mo rin. 'Di ba? Kagaya ng utos ng mga magulang, 'di ba? Utos ng magulang, hindi dapat na narinig mo lang, tapos lalabas na sa kabilang tenga. Dapat mag-a-act ka dyan sa mga utos. Amen? Amen. Kasi sabi rin ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat, no? Sabi John, faith comes from hearing. Hearing the word of the Lord. And then, yung enable na yung faith sa iyo, you will begin to act according to that faith. 'Di ba? Kasi sabi ni James, faith without works is dead. 'Di ba? Nakinig ka, na-enable yung faith mo, and then faith will guide you and help you to do and obey God's words. Yung kasi yung ginagawa ng pananampalataya. Without the pananampalataya, hindi ka rin makakapag-obey, di ba? Imagine Moses. Imagine the servants of the Lord in the Old Testament. Kung sinabi ni Lord na, Moses, palalayain ko ang kababayan mo sa Egypt. Pwede siyang sumunod without faith, pero hindi rin malulugod ang Lord kapag gano'n yung pagsunod niya. Hindi. Pagka sinunod mo yung kanyang salita, meron kang faith 100% na mangyayari yung sinabi niya. Kaya, wag tayong haantong sa punto na nakikinig na lang tayo, umaakto na lang tayo without faith. No. Listen, and by our listening, that comes the faith that comes from the Lord, and then yun yung mag-help sa atin to obey God's words. So ngayon sabi ni Lord sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. Ako yung puno, kayo yung sanga. If you remain in me, pag nanatili kayo sa akin and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Di ba? Of course, pagka binunot mo yung sanga ng puno, eventually that branch ay mamamatay. Matutuyo. Pero, kung yung branch na iyon connected to the vine, malalanghap at ma-absorb niya yung nutrients that is coming from that tree. So ngayon, the Lord is saying to us, wag mong gawin mag-isa. You need me. You need my counsel. You need my guidance. And then, if you do not remain, pagka ginawa mo yun mag-isa, dyan mo makikita na walang fruit. Ayun lang, napakasimple lang oh. You will bear much fruit. Kaya minsan sa buhay natin talaga, bakit parang wala akong fruit? But gawa ako ng gawa, pero bakit parang hindi ko nakikita yung resulta ng lahat ng ito? Yeah? Bakit walang fruitfulness sa buhay ko? Maybe kasi you are not remaining to the source. Yung source na yun na magpapatubo ng fruit in you. So ngayon, sa trabaho man yan, sa pag-aaral man yan, no? Like, everything, ginawa ko na. Nag-aaral na ako ng mabuti and review. Pero bakit wala pa rin nangyayari? Bakit parang hindi pa rin ako nagiging honor student? But parang wala talagang napipiga out of my studies? Ito lang sagot, mga kabataan. Invite the Lord to your academics. And you will know how much He wants you to excel for His glory. Amen? Sama mo siya sa trabaho mo. Yung trabaho ko, naghuhugas lang ako ng plato. Ano ngayon? Yung paghuhugas mo ng plato, pagka ginawa mo kasama si Lord, doon mo makikita, tikom ang bibig mo at hindi ka na nagrereklamo. Doon mo makikita na yung hands mo napaka-soft, hindi na nagdadabog. No? Salamat kay Lord kasi hindi tayo mayaman. Siguro kung mayaman tayo, tapos pala reklamo tayo, bawat hugas natin ng plato may basag. Pero ano nangyari? Tupperware lang kasi mga plastic. Ang ingay, di ba yung mga lababo natin, yung parang para siyang, ang tawag dun? Basta parang siyang stainless. Tapos, ang ingay, parang sinasadya mo talaga mag-ingay sa paghuhugas ng plato. Pero mga kapatid, ano man ang inyong ginagawa, gawin natin iyan ng para sa Panginoon, hindi para sa tao. Then you will see, no, pagka in-include natin ang Lord sa mga
bagay-bagay nating ginagawa. Naglalakad ka man, nakaupo ka man, no? You are communicating, you are socializing sa mga tao, include the Lord. Everything that you are doing, no? Umaga pa lang, Lord, samahan po ninyo ako sa umagang ito, no? Nang sa gayon, I will bear much fruit. Sabi nga natin, much fruit. Di ba? Sino bang taong ayaw lumalago? Gusto mo bang ganyan ka na lang talaga sa buhay mo? Seriously asking, gusto mo hanggang dyan ka na lang ba? No. Di ba? Yung mga taong hanggang dyan na lang, no? Ako yun. Baka di na ako tatangkad. Pero mga kapatid, hindi. Ang gusto ni Lord sa atin, hindi ka manatili dyan. May plano pa si Lord na napakaganda sa buhay mo na hindi mo nakikita right now. Amen! Laksan natin ng amen! Amen! Sasabihin mo sa sarili mo, niligtas ako ni Lord eh. Di ba? Tapos ganito lang? No. Napaka-great ng plan ni Lord para sa atin. We must understand that the Lord Jesus Christ is the source of all the spiritual blessings we may attain, not our works or titles. Yung kasi yun. No? Yung kasi yun. Baka minsan, sa buhay natin, no? Halimbawa, lingkod na tayo ng Panginoon. Dahil lingkod na tayo ng Panginoon, pwede mong masabi, uy, may title na ako, may position na ako sa simbahan. So, instant blessing na yan. No? As if, yung position or yung title, yung makakapagbigay sa'yo ng blessings. No! Si Lord ang tagapagbigay ng blessings. Si Lord ang tagapagbigay ng favor to you. Hindi yan nanggaling sa kung ano yung posisyon or kung ano yung ginagawa ng iyong kamay sa loob ng simbahan. Or even sa labas. No? Baka kasi ito tayo. Ano yung tinuturo ng mundo? Grind. Sabihin natin grind. Talagang pag sinabi mong grind, huwag kang matutulog. Iwan pamilya. Diba? Grind tayo, grind. Kasi kapag nag-grind tayo sa buhay, doon natin makikita yung fruitfulness of life. No? Kasi ikaw yung nagpo-produce ng sarili mong fruit. That is the grind mindset. Pero kay Lord, you didn't have to grind. You just need to obey what He's saying. And the blessings, favor will follow. So, much fruit is not just about soul winning. Kasi baka mamaya sabihin natin, di ba, pwede kasing malink yung prutas, mga kabataan, sa disciple na nagawa mo na. Okay? Kayo ba? May na-disciple na ba kayo? Kamusta kayo mga nadi-disciple natin? Yung mga nadi-disciple natin, yung iba wala na rito, no? Pero baka mamaya kinakausap kayo ng Panginoon kung sino yung active. Kung sino yung active, siya pa yung hindi naalagaan. Pero yung mga inactive, sa kanila mo napagtuunan yung attention mo. Well, hindi naman sayang yung mga attention and care, nurture na naibigay mo sa mga disciples ninyo na inactive na. Nakatanim pa rin yan sa mga puso nila. Pero mga kapatid, kung sino yung active, sino yung willing, sino yung interested, that is the one na naungusap sa atin ng Panginoon to disciple. So ngayon, hindi lang yung much fruit na pagka tinanong ka, ilan na disciple mo? O ito, pag mamalaki ko, ito, disciples ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Di ba? Hindi lang ganun sa dami, hindi. The true fruit is evident when your life is growing and flourishing. Your ministry, education, your work, your relationships, and most importantly, your relationship with the Lord. Di ba yung kasi yung prutas, hindi lang sa dami ng mga taong nadidisciple mo. Pero, ito yon. At the core of this growth, no, yung pinagmumulan, yung pundasyon talaga ng paglago mo is love. The soul fruit of the Holy Spirit. Kaya nga unang-una yun di ba? The fruit of the Holy Spirit is love. And then, those good characteristics will follow. No? So ngayon, dapat, love yung at the very core of our growth. The Holy Spirit from which all the virtues flow. When love fills your heart, pagka pinuno
na pag-ibig ang inyong puso, it transforms every area of your life and enabling you to bear much fruit in alignment with God's purpose. Napakasimple lang ng message natin right now, no? Kanina, by faith, di ba? By faith, you will obey the Lord. Pero, syempre, you must obey the Lord coming from your heart, coming from the love that He put inside of you. Dapat yung love natin, yung nagiging motivator natin. Di ba? Sabi nga, you are not doing this for love. Okay? We are not doing all these types of things. Hindi ka nagsisimba for love. Hindi ka nagsisimba for His care. Like, as if yung pagsisimba, yung pag-obey mo kay Lord will attain God's love. Pero hindi. You are doing this from love. Kasi you already receive the love of the Lord. So dahil meron kang pag-ibig ng Diyos, nag-outflow na lamang yung mga mabubuting gawa sa atin pong mga buhay. Amen? Amen. So yun. Bear much fruit. Higit sa lahat, love. So ngayon, pagka makikita mo yung tao talaga na nagbe-bear ng fruit, dun mo makikita how does this person love, no? Nakangiti yan palagi. Talagang hindi yan nanununtok, hindi yan nangungurot, hindi yan nananampal. Ganun yung love. Okay, so ngayon ito kasi yun. Pwede kasing maisip ni Pedro, guys. Ito, pwede maisip ni Pedro. Pwede itong maisip ni Pedro sa kanyang buhay, no? Like, ganito. People might say, or even Peter might say, I've tried it for a long time. I've tried so many other solutions and possibilities, but still, it's not growing. No, pwede mong sabihin sa sarili mo, I've done this before. I've tried these solutions. I've tried these suggestions of other people. Pero parang walang nangyayari. My life is still the same. Okay? Natanong nyo na ba yung sa sarili niyo yan? Like, nakipag one-on-one ka sa yung sarili. And then, sinabi mo, bakit parang ganito pa rin talaga tayo? Like, ba't parang walang nagbabago? I am still the same person as I am year ago, month ago. Ba't parang walang nangyari sa buhay ko? I am exhausted for trying and trying again and again, and there's no fruitfulness in there. No? Pwede mong sabihin yun sa sarili mo, I've done it all. Pero mga kapatid, isa lang ang dahilan bakit walang prutas. Wala si Lord sa ginagawa mo. Huwag mong sasabihin na I've done it all kung hindi mo pa natatry si Lord. Kasi kung natry mong i-allow si Lord sa buhay mo, tiyak yung fruit. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Amen? Amen. So ngayon, ito kasi yun. You are your greatest enemy. No? Pwede nating, pwede tayong maging hopeless. Sabi nga natin hopeless. Pwede tayong maging hopeless sa ating mga sarili, thinking na wala nang pag-asa sa akin, I've done this all, I've tried it all. Pero hindi, huwag kang makikinig sa dinidikta ng iyong sarili. Hanggang buhay ka, may purpose pa si Lord sa buhay mo. Diba? Kasi syempre, kung patay ka na, wala na. Anong prutas ng patay? Silence means no. We may be doing the same thing and we think we're experts because we are somehow getting an average result of it. We may be prideful because of our knowledge and experiences before, and therefore, we don't want anyone to help us. Pero, mga kapatid, mga kabataan, Lord Jesus shows a very good illustration through Peter's job. He is saying, ganito yung parang sinasabi ni Lord kay Peter, Peter, you can't rely on your strength, your knowledge, and wisdom and experiences. You have to rely on me. Huwag mong sasabihin na mangingisda ka, that's your position. Huwag mong sasabihin na nangingisda ka na for 10 years, that is your experience. Huwag mong sasabihin na ginagawa mo yan araw-araw, that is your average. Sinasabi ni Lord, rely on me. Sabihin natin, rely on the Lord. Amen? Amen. So yun.
Don't listen to the voices, the negative voices inside of your head. Kasi wala, ano naman eh, wala namang tao na, alam mo yun, like, number one hater natin. Hindi, wala namang ganun na tao. Pero makikita na sa buhay natin talaga, yung sarili natin minsan, yung kaaway natin at kalaban natin. Di ba? Like, gigising ka sa umaga, gusto mo nang magbago, gusto mo ng bagong sistema sa buhay mo. And then, here's your other self na nagsasabing, wala ka ng pag-asa. You're good for nothing. You can never accomplish anything. You can never do good. You can never change. Pwedeng sabihin yun ng sarili mo sa'yo. Pero wag. Do not listen to your voices. Do not listen to the voices of other people na alam mong negative. Only listen to the words of the Lord. So, sabi ng Proverbs 3, no? Alam natin to. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Seek His will. Kasi ang Lord hindi naman namumersa yan. Ayaw niya na para tayong robot. Sorry. Ayaw niya na para tayong robot. Di ba? Like, ikaw anak niya, ano sasabihin ni Lord? Eto, saksak mo to sa ano mo. Sa kukote mo, eto plano ko sa'yo. Eto, plano ko sa'yo, eto. Hindi naman ganun si Lord eh. Ini-invite ni Lord tayo na i-invite din natin siya sa buhay natin. No? Ayaw niya ng pilit, ayaw niya ng puwersado. Gusto niya bukal sa puso. Seek His will. Hanapin mo yung will niya in all you do. At ipapakita niya kung ano yung dapat mong tahakin sa buhay. Amen? Lalo na yung mga kabataan ngayon nagdi-deal sa change. Maybe may changes sa buhay mo, like lilipat kayo ng bahay, new environment, may bago kang mga kaibigan, mag-change ka ng trabaho, mag-change ka ng career, mag-change ka ng mga habits mo. Nakakatakot yung change. Or mag-move ka na ng high school from elementary, mag-move ka na ng senior high, mag-move ka na senior high to college. Seek His will in all you do. And He will show you which path to take. Naalala ko kung bakit nga ako nag-psychology. Mahabang storya siya, pero napakagandang story nun kasi the Lord showed the path for me to get there, to get here. So don't be impressed with your own wisdom. No, wag tayong ma-impress na, alam ko na yan, marunong na ako, no, like perfect na ko na yan. No, do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Wow, evil pala yon. Evil pala yung pagre-rely sa iyong sarili. So ngayon, tapikin mo yung sarili mo. Lakasan mo! Diyan lang. Lakasan mo yung sabihin mo, self. Sabi mo, self, hindi mo alam lahat. Huwag ka magmarunong, okay? Okay? Di ba, like, misa kailangan natin reminder sa sarili lang din natin eh. And verse 8, then you will have healing for your body and strength for your bones. Yung pala yun. Kaya ngayon, pagka sinisik mo na yung will niya, paggising mo magtatrabaho ka, ay, parang wala na akong pagod kahapon. Doon mo makikita na nire-renew ni Lord yung strength ng body mo. Binibigyan ka niya ng strength na gumising. And sabi dyan, strength for your bones. Baka wala nang lakas yung mga bones natin kasi hindi na tayo nagagatas. Hello, take calcium. Ito, trusting yourself looks like. Ako rin, na-amaze din ako paano napunta yung kotse sa bubungan. I don't know. Trusting yourself look like. So sabi ng Luke 5, no, i-continue natin, conclusion na tayo. When Simon Peter realized what had happened. So yun na, ang dami ng mga isda na nagtulong-tulungan na sila para doon, no? Tulong-tulungan na sila. He fell to his knees. Lumuhod siya before the Lord Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." He fell to his knees, lumuhod siya, "Lord, leave me. I'm such a sinful man." Out of all Lord Jesus' miracles, this time we see a reaction of fear. His kneeling is not in awe. Ano yung in awe? You are amazed. Diba? Like, karamihan, kadalasan, pagka may miracles na ginagawa si Lord, ang reaction ng mga tao,
They are in awe to the Lord. They are amazed sa miracles niya. Pero ito, hindi in awe, but in fear. Noon natatakot si Pedro, kahit na nagdan ng miracle si Lord. Not driven in worship, but in fear. Bakit na fear? Bakit natakot si Pedro? Kasi he felt guilty of his life, sinful life. Sinabi ni Pedro, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Talaga totoo yung quote na sinasabi nila, the more that you are becoming closer to the Lord, the more sinful you're going to feel. Diba? If you are coming to the light, ano sabi ng John? Sabi ni Apostle John, ini-expose ng liwanag yung karumihan ng kadiliman. Kaya ang daming tao na ayaw magsimba, ang daming tao na ayaw lumapit sa liwanag kasi alam nilang marumi sila. Hello, lahat tayo marumi. Araw-araw tayo nililinis, binabago ng Panginoon. Pero kung hindi ka magpapalinis sa Panginoon, no, na sasabihin mo, tsaka na lang ako pupunta dyan pagka malinis na ako. Hello, you cannot clean yourself. Allow mo si Lord na linisin ka. Diba? So, nadagdag lang natin na takot si Pedro, pero hindi naman nangungundi na, hindi kinokondemn ni Lord si Pedro. Hindi na sinabi na, ginawa kita ng miracle, makasalanan mo, nararapat lang sa iya, matakot ka. Hindi. And as soon as they land, makita natin na pinatayo ni Lord si Pedro. Pedro, tumayo ka dyan. From now on, you will be fishing men. Kaya tignan ninyo yung t-shirt ni Kuya James ninyo mamaya. Fishers of men. Makikita natin dyan na talagang tinawag si Pedro na mangisda ng mga tao at hindi na mangisda ng isda. Anong gagawin doon? Magdadala siya ng net araw-araw. Pagka may nakita siyang tao, ininet niya yung tao. Tapos, yung net na yon sumabit sa ulo, tapos hilain niya. Yun. Hindi, joke lang. Hindi yun ganun. Diba? Pero yun, as soon as they landed, they left everything and followed the Lord Jesus Christ. Palakpan natin si Lord sa buhay ni Pedro. And last slide. Peter showed no faith the first time. But the second time, he followed with faith. Okay? Maybe kasi yung faith niya at first, still wavering eh. No? Kasi first time niyang makakaharap si Lord. First time to nangyayari. Peter showed no faith or some little faith at first. But the second time, he followed with faith. Okay? He left everything. Iwan pati pamilya. Yung quote na yun na rin doon, kay Pedro talaga nararapat yun. Kasi si Pedro lang yung merong asawa. He was a married man among the 12 disciples. Pero, iniwan niya yung kanyang asawa. Hindi ko sinasabing nakipag-break siya or nakapag-divorce. Iniwan niya for the sake of the ministry. So ngayon, it requires talaga minsan mga kabataan na kailangan nating i-give up minsan yung family bonding, kailangan natin i-give up yung family time to be with the Lord. So ngayon, sinasabi ni Pedro, because you let me experience, nabubulol na. Because you let me experience something this big, no? Napakalaki na ang ginawa mo sa akin dahil inalaw mo akong ma-experience itong malaking bagay na ito. I know you will let me experience something much bigger than this. Amen? So ngayon lagi natin asamin, Lord, yung ginawa mo sa akin na pinatawad mo ko sa aking mga kasalanan, that you take away my sins, this is already a big experience for me. Pero I know, Lord, that you will reveal much bigger than this. Amen? So magtiwala tayo sa Panginoon na marami pang ipapakita ang Panginoon kay Pedro. At na-fulfill ito sa Book of Acts. Kasi nakakita si Pedro ng mga dinosaurs, ng mga alligators, ng mga dragon. Joke lang. Hindi naman na-mention yung Pero kasi sa Acts, nakakita si Pedro ng lahat ng, lahat. Mga gumagapang, mga lumilipad. So siguro merong dragon doon, may unicorn doon. Pero basta na-fulfill lang yun sa Book of Acts. Ang dami talagang pinakita si Lord sa kanya na mas So ngayon, glory to Lord Jesus, mga kabataan. Tayo po tayo.
Tayo po tayo at mag-pray tayo, no? Ano nga yung title natin? Do it again. This time with God. Sabihin natin ulit, 1, 2, 3, go. Yun. So let us pray. Maybe, some of us here, nagsasawa na talaga. Maging real lang tayo sa mga sarili natin, maging real lang tayo kay Lord. Minsan nakakasawa na eh. Bakit nakakasawa? Kasi merong paulit-ulit sa buhay mo na hindi mo naman dapat paulit-ulitin. Especially if that is sin. Minsan nagsasawa tayo kasi ginagawa natin yung buhay. We are navigating this life on our own. Nagsisettle lang tayo sa ating mga experiences, sa ating knowledge, sa ating wisdom without relying solely to the Lord's provision, guidance, and love. Panginoon, patawarin niyo po kami. At some point of our life, we feel stuck. Panginoon, some of us here experiencing stagnation, Lord, please forgive us, Panginoon. May we desire much more than this. Because you were created us and you called us into this ministry just to be like this. No. Lahat po kami dito, Panginoon, you have a great plan for everybody. Panginoon, I pray na hindi po kami mag-give up, hindi po kami mag-listen sa mga voices sa amin pong mga sarili, or even the voices of this world. The change is far from us. But Lord, everywhere you are, every time, Panginoon, na ikaw po naisip namin, there is a hope. Sabi niyo po sa inyong salita, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kami po yung malaya to change, malaya to choice na papasukin ka sa amin pong mga buhay. Indeed, Father God, sabi ng kanta, Panginoong Hesus, malayang-malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Kaya po, Lord, ito lang po ang munti naming panalangin. Lord God, let us begin again. Let us try once again. Let us experience the beginning, the fresh, new start with you. Dahil sawa na po kami, Panginoon, sa lahat po ng mga methods na amin pong ginawa, and it all resulted from nothing to nothing. Pero ngayon, sinasabi niyo po sa amin at ina-assure niyo po sa amin, Panginoon, na sinasabi niyo po sa amin bawat isa, yes, you tried all the methods, but you haven't tried me. Kaya Panginoon, ngayon inaalaw po namin ikaw na kumilos sa mga buhay namin. Sinasabi niyo po, you haven't tried me yet. Pero Panginoon, let us try. Let us become more aware of your presence, Lord, and your change to our lives. Sa'yo po lahat ng glory, sa'yo po lahat ng honor, sa'yo po ng papasalamat, Panginoon. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, everybody will say, Amen and Amen.